Igan, nagbabalik po ang unang balita. Pinaghahanap na ng mga pulis ang isang lalaki na nakunan sa CCTV na nandoon umano sa ilang bahay at business establishment sa Quezon City. Gumagamit daw ang suspect ng spray upang mahilo ang mga biktima. Darito ang exclusive report ni JP Soriano. Sa tulong ng CCTV ng isang salon sa Kamuning, positibong nakilala ang lalaking ito na pumapasok at nagnanakaw sa mga establishmento sa kanilang lugar. Ang dalawang kasambahay ng isang townhouse na umano'y nabiktima rin ang kumilala sa kawatan. Una raw tinangkang nakawan ng sospek ang isang customer ng salon. Kita pa raw sa CCTV na pumasok ito at gumamit pa ng telepono. Pero maya-maya pa, tumabi na sa isang customer na may hawak na laptop. Nanghinala po kami kasi po palakad-lakad, hindi po siya mapakali. May pinagmamasdan kung ano po yung madadampot. Pero nang tila hindi raw makuha ang tinatarget na laptop, umalis ito. Lumipat daw sa katabing townhouse ang sospek at nagpakilala raw siyang si Dr. Brian, kaibigan ng amo ng kasambahay. Dahil wala raw ang amo, pinagintay daw ang sospek sa labas. Pero nakapasok pa rin daw ang sospek nang hindi nila namamalayan. Nalaman na lang daw nila na nasa sala na ang sospek. According sa kanya, parang may naamoy siya, parang in-spray or something. Matapos masprayan, nahilo raw ang kasambahay at napaupo sa sahig. Sa second floor daw nakuha ang dalawang mamahaling laptop at isang cellphone na may halagang halos 200,000 pesos. Buti na lang din daw, hindi na sinaktan pa ang kasambahay at anak na may-ari na natutulog noon sa kwarto. Nagpangalan siya ng pangalan ng katulong, pangalan ng aso, nagpakilala na parang kakilala namin dito sa bahay. So yung mga katulong, siguro sa taranta is nabuksan yung gate, nakapasok siya. Ayon sa pulisya, dalawang iba pang bahay ang pinuntahan ng lalaking nasa video gamit ang kaparehong modus. Nagpapakilala yung suspect na kakilala nung may-ari nung isang establishment na papasukin ng suspect. Then tatawagin nila yung katulong, magdo-doorbell. Then pagpasok, andiyan ba si ako yung pinapunta niya, ganun. Paalala ng pulisya sa publiko, lalo na sa mga kasambahay at naiiwan sa bahay. Huwag na huwag papapasukin ng mga taong di kilala. Huwag magbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa amo. Tumawag agad sa Police Hotline 117 sa anumang emergency. Patuloy pa rin pinaghahanap ng pulisya ang sospek na nakunan ng CCTV. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Magsasagawa ng Portes Caravan ng South Luzon Bus Operators Association o SOLUBOA. Ngayong araw po yan at hilingin nila ipagpaliban ang magpatupad ng VAT sa toll sa October 1. May live report si Laban Yuver. Maraming salamat, Igan, sa mga oras na ito. Wala pa rin po tayong namamataang mga grupo dito ng mga bus operators dahil ang alam ko mga alas 7 ng umaga sila mag-uumpisa at maghahandang mag-assemble dito nga sa area ng South Luzon Expressway sa May Magallanes. Magsisimula nga itong caravan nila dito sa Magallanes South Luzon Expressway at matatapos sa May Calamba Laguna exit, tapos babalik uuli sila dito sa May Magallanes para dito tapusin yung kanilang motorcade. Tinatayang nasa 50 hanggang 100 na mga sasakyan ang lalahok po sa nasabing motorcade. Alas 10 ng umaga sisimulan itong motorcade sa South Luzon Expressway at yan nga po ay sa dadaluhan ng iba't ibang transport groups na kontra po sa EVA at sa mga tollways na inaasahan nga pong ipatutupad sa Oktubre. Sa mga oras na ito, Igan, ang tanging nating namataan dito sa area ay 2 patrol mula sa MMDA at isang police patrol naman na siya daw pong posibleng umasiste dito nga sa mangyayaring motorcade at sa traffic na rin na posibleng maranasan o magkaroon ng kabigatan ng trapiko dahil sa mangyayaring motorcade ngayong umaga. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Love and Yuver. Libo-libong residente ay naligtas sa matinding baha sa Pakistan. Agad rumisponde ang mga sundalo para sagitin ang mga residenteng stranded sa mga binahang lugar. Ang mga biktima ng baha, kanya-kanyang salba ng kanilang mga gamit at mga alagang hayop. Ilang taniman din ang napinsala ng masamang panahon. Sinalanta na rin ang matinding baha ng ilang bahagi ng Pakistan noong July at August 2010. Mahigit 2,000 smuggled na endangered animals nasabat ng mga otoridad sa Thailand.
kahon-kahon ng mga bagong at sako-sako mga kobra at iba't ibang hayop na nakasakay sa truck ang naharang ng mga taga-customs sa Bangkok. Base sa report, ipagbibilisanan sa mga restaurant ang mga naturang hayop. Nagkakahalaga ito na mahigit $130,000 o katumbas ng mahigit 5 milyong piso. Iniluluto raw kasi sa ilang Asian restaurant ang mga naturang hayop bilang aphrodisiac. Dadalhin sa Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation sa Central Thailand ang mga hayop para maalagaan. Ang latest showbiz balita narito na po ihatid sa atin ni Lin Ching. Lin. Salamat, Igan! Mga kandidata ng Miss World Philippines 2011 muling nagpagalingan sa pagrampa sa isang special party bago ang coronation night sa darating na linggo. Ang unang chika hatid ni Aubrey Carampel. Bago ang coronation night sa linggo, naki-party muna ang mga kandidata ng Miss World Philippines sa isang hotel dito sa Pasay kasama ang pageant sponsors. Dito muling rumapa ang mga kandidata at isa-isang nagpakilala. Helen Nicolette Henson, 22, City of San Fernando, Pampanga. Excited at kinakabahan at the same time. Yan daw ang nararamdaman ng mga kandidata sa nalalapit na coronation night sa linggo. Lalo na para kina Gwendolyn Rue at Helen Nicolette Henson na sumali na rin noon sa ibang beauty pageant. Confident naman ako, I'm doing my best, and unlike before, super gusto ko talaga, I'm doing everything to get it, so focus talaga ako this time. So, dapat nga, masungkit ko yan. Kailangan very positive ka that you will win. But then again, lahat naman kami dito gusto naming manalo. Yun yung reason namin para mag-represent ng Philippines. Kasali rin sa pageant ang naging kaklase sa high school ni 2011 Miss Universe third runner-up Shamsi Supsup. Inspirasyon nga raw niya si Shamsi. Sana nga po, kasi si Shamsi nga, nagawa niya. Ako pa! Siyempre, present sa event si reigning Miss World Alexandria Mills at director ng Miss World Philippines, Cory Quirino. Nag-enjoy daw talaga si Mills sa kanyang trip dito sa bansa at sa kanyang reign. Nagbigay din siya ng mensahe sa kung sino man ang papasahan niya ng corona. It's gonna be a very tough choice for the judges because I could not choose for the life of me. But she will be welcomed with open arms to the Miss World family, and actually all of the contestants, of course, because they're always going to be a part. It's history in the making. Para sa unang balita, Aubrey Carampel, reporting. Marami ang bumilib sa kakaibang estilo ng pagrampa ni Miss Universe 2011 third runner-up Shamsi Supsup. Isang dating beauty queen na mismo ang nagsabing hindi biro ang tinatawag na tsunami catwalk o catwalk ni Shamsi. Narito reporter ni Rana Crisostomo. She is Philippines! Malaalon daw ng dagat ang bawat kembot ng balakang. Ganyan kung isalarawan ng marami ang pagrampa ni 2011 Miss Universe third runner-up Shamsi Supsup sa beauty pageant sa Sao Paulo, Brazil. Kaya naman binansagan agad itong tsunami catwalk. Mismong trainer daw ni Shamsi ang nagbansag nito ayon sa grupong Missology, isang organisasyon sa Pilipinas na nag-a-analyze sa mga beauty pageant. Nag-sway kasi yung hips niya eh. And yung Colombian trainer niya na hindi masyadong makapag-express in English, sinabi, oh, Miss Philippines, you walk like a tsunami. Tila walang kahirap-hirap at talaga namang maganda sa mata pag pinagmasdan si Shamsi sa pagrampa. Pero hindi raw ito biro ayon mismo sa dating binibining Pilipinas Universe at ngayon personality development instructor na si Abigail Arenas de Leon. Medyo talent yun, ha? Nadidetach mo yung hips mo sa katawan mo. Kasi usually, pag normal na tao, kumembot, sumasama buong katawan. Pero siya hindi. Pansinin mo yung lakad niya, hips lang ang gumagalaw. Ang galing, ang ganda. Malaking tulong daw ang tsunami catwalk sa pagdala niya ng mga damit, partikular na ng kanyang evening gown. She gives personality, not just to herself, but also to the outfit that she was wearing. So, nabuhay na yung damit. Nag-add up yung beauty ng damit, yung flow ng damit, yung galaw, nag-add up lahat eh. So, sa totoo lang, nung mismong pageant, paganda siya ng paganda. Akala ko talaga siya mananalo, kakaasar. Kapansin-pansin din daw ang pag-iba ng pagrampa sa mga beauty pageants noon at ngayon. Noong panahon daw kasi ni De Leon, daglide ang eleganteng konsepto ng paglalakad o yung di halos gumagalaw ang katawan na para bang dumudulas lang sa entablado. Pero ngayon, mas inang malikot at may attitude na pagrampa tulad na lang ng tsunami catwalk ni Shamsi. Pero ano man ang estilo sa pagrampa, ang mga pambato ng Pilipinas, tunay na maipagmamalaki sa buong mundo.
Para sa unang balita, raw na Crisostomo reporting. Beyonce pinagmalaki ang kanyang baby bump sa New York Fashion Week. Yan ang chika ko later, so stay tuned. At ang hirit namin mamaya tatlong pagsabog sa Cotabato City dahil nga ba sa pakikialam ng palasyo sa ARMM elections. At ang world record holder para sa pinakamahabang kuko. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Sample muna ng tsunami. Catwalk. Go! Catwalk.